Hello mga ka-JTech Moto. Okay, what we have here is the new 2024 Toyota Avanza. So yan yung bago nating unit na i-review for today's vlog. So una, pakita ko sa inyo yung mga features na to, yung front, yung back, yung side, at yung interior niya. Yan. So isa-isayin natin. Ayan, una yung headlamp niya. Naka-full LED na siya. So even yung signal lamp, no? Full LED. Tapos yung fog light niya, naka-halogen. Hindi siya naka-LED. Tapos dito piano black finish, no? Yung Toyota buds lumaki compared do sa dati na Avanza. Tapos itong grill niya matte, no? Matte plastic. Tapos yung sa mugs niya, yan, this is a 16-inch alloy mug. So compare sa Avanza E na naka 15-inch. Okay, tapos dito sa likod naman niya, yan, meron siyang ditong wiper sa rear. Tapos meron siyang back sensor, yan, dalawa, no? Then yung G na buds. Tapos ito yung rear light niya na naka-LED na rin. Yung antenna niya, naka-shark na rin. Yung design niya, body design. So nakaganda yung parang pinaka-curve niya dito, no? Yan. Tapos yung side mirror, meron na rin siya, integrated yung signal lamp, no? Doon sa side mirror. Tapos naka-auto retract na rin yan. So once na nilock mo yung kotse, kunyari nasa labas tayo ngayon, so ito yung pinakasusi niya. So nabili ko lang ng silicone yan. Pag nilock mo siya, auto retract. Tignan nyo. Okay, di ba? Nag-retract siya. So pag inopen ko, ayan. So kusa siyang nag-open, close. Ayan. So pero yung setting na yon, pwede mo siyang i-change dun sa loob. Kung ayaw mo siya mag-auto retract, so pwede mo siyang baguhin. So yan yung exterior looks ni Toyota Avanza. So tara, tingnan natin yung loob. Pakita ko sa inyo ano yung mga features na meron dito. Okay. So first, dito sa panel na to, ayan, makikita nyo dito, no, parang brownie siya, no, yung design niya. So this is black, and then yung parang dito mo, parang violet brown. Then dito naman, yung left and right para sa adjust ng ng side mirror, para sa view. Then yung control, ayan. Tapos dito naman, ito yung sinasabi ko sa inyo, auto retract. Pag naka-auto siya, yan, nasa middle siya. Pagka gusto nyo i-close, press nyo lang yung sa left. Pagka gusto nyo naman i-open, then press the right. Then kung gusto nyo auto, nakagitna lang siya. And then ito yung sa power window. Full power siya, all 4 windows. Yan. Tapos ito yung window lock, no? Para sa passenger. Para kung gusto nyo i-lock at di nila ma-open yung window. Yan. Tapos pagdating dito, meron siyang cup holder na normal kay Toyota. Na yan yung kinakagusto ko sa Toyota, na meron siyang cup holder, default yan. Tapos dito, yung button dito, ito yung traction control. Pasok tayo dito sa loob. Tapos dito sa wheel niya, yan yung mga control ng infotainment. Tapos call, mic, tapos yung trip, dito nyo napipindutin. So hindi na dati yung dito na old school na pinipindot dito, no? May nakausli dito, no? So ito yung panel ni dashboard ni Toyota Avanza. So open natin. Naka-push button na rin siya. So, pe-press nyo lang yung brake, no? Then press yung engine start. Yon. Odometer ni Toyota Avanza. So, ang tinakbo natin is 630. So, hindi pa ito nabe-braking kasi ang normal braking sakyan is 1,000 kilometers. Ayan. So, yun nga lang, old school pa, hindi siya digital, na tachometer pa rin siya, no? Tapos dito, ayan. So sa infotainment niya, meron siyang radio, Bluetooth, USB, iPad, tapos telephone, yan, pwede kang mag-call. Then pwede na rin siyang Spotify, so you can connect your phone, then mag-play kayo ng music sa Spotify. So yan yung normal na ginagawa namin. So ang ganda ng design niya, kala mo tablet na pinatong lang. Tapos sa wiper niya, may mga variable wiper siya na pwedeng i-adjust yung mga speed, no? Ayan, yung sa likod. Okay?
Ito yung hazard, tapos yung aircon, tapos digital na yung ano niya. Sa AC niya, pwede mo siyang i-max, full cool. Tapos yan, pwede i-adjust yung temperature ng aircon. Yan. Tapos ito yung kung gusto mong outdoor, indoor, yung higop niya ng hangin. So ito yung button para doon. Then yung rear defogger. Yan. Ito yun naman yung aircon speed. Yung fan speed ng aircon. Then yung transmission niya, ito park, reverse, neutral. At meron siyang maganda dito, meron siyang manual. No, na pwede kang mag-automatic, which is yung drive. Tapos gusto mo mag-manual, lagay mo lang sa side na yon. So like ito, for example, lagay natin sa drive. Ayan, so naka-drive tayo. Ayan, na-drive. Tapos pwede mo siyang ilagay sa manual by yung stick niya, lagay mo lang doon sa gilid. Ayan, naka-manual mode ka na niyan. So ang manual mode, kung mag-a-add ka ng gear, so isang up lang, up, second gear, third gear, fourth gear, tapos kung gusto mo magbawas, third gear, second gear, then first gear. So ganun lang siya nagwo-work. So kung gusto natin uling ibalik sa drive na automatic, kung ayaw mo mag-manual, yan. So naka-drive na siya. Ito, depress lang yung ano niya, yung lights niya. Tapos ito, wala siya ditong mirror, so special lang, nilagay ko lang yan. Binili lang natin sa Shopee. So, dalawa sila. Yung mirror niya dito napakaliit. So, kaya pinalitan ko ng medyo mas malaki. Tapos meron ditong cup holder din. Ayan, no? 'Di ba? Normal at typical kay Toyota. Tapos ang maganda dito, unlike dun sa Toyota Rush, ito may patungan dito ng cellphone. Ito naman, yung handbrake niya, normal handbrake pa rin. So, hindi siya yung push button. Tapos meron siya ditong 12 volt socket. Ayan. At then meron din siya dito sa baba. Ayan. So ito yung yung mini compartment ng armrest. Ayan. Tapos ang maganda dito, ito, hindi na siya yung tela, no? So hindi siya dumihin. So pwede siya punasan para siyang plastic. Tapos dito sa side na to, ang door lock nga lang niya, wala siya ditong button para sa door lock. So para i-lock niyo siya, ganon. Dito lang. Pagka nilock nyo siya dyan, yan, all 5 doors nakalock. And then open, ito yung pinaka-central niya, door lock. Ito yung Toyota Avanza, walang cruise control. So normal lang siya. So usapang safety, yan, meron siyang airbag here, airbag dito, tapos dito, yan, and then another SRS airbag doon. So 1, 2, 3, 4. Tapos meron sa likod dalawa. Ayun, ayan. So, isa pa doon sa kabila. Ayan. Okay, so yung wheel na to, pwede mo siyang i-adjust. Adjustable siya dito sa baba. So, meron ditong hinihila lang, yan. Okay, so pwede mo siyang itaas, pwede mo siyang ibaba, pwede mo siyang hilahin. Yan. Oh, diba? Nahihila siya. So, depende kung ano yung kung saan ka komportable. Tapos dito naman yung ino-open yung hood. Ito naman yung sa gas. Ayan. Tapos ito, old school, nadihila pa rin siya. So hindi siya matic. So dito naman tayo sa likod. Ano ba meron dito sa likod? Ayan, meron ditong cup holder. Ang problema nga lang yung normal na na binibili natin, yung plus ba yun. So hindi siya kumakasya dito, maliit. Yan, tapos chrome yung niya, yung handle niya dito. Hindi lang to brown, unlike doon sa nasa front kanina na pinakita namin. So all black siya. Then meron tayong speaker dito. Yan. Okay, sakay tayo. Yan, may another speaker doon. Doon sa unahan din. So both side merong speaker. Okay, yung aircon dito. Tapos ito yung lakas ng aircon, no? Pwede nyo siyang i-adjust dito. So, 1, 2, 3. Ayan. Ang lakas. Oh. Kaya hindi na maiinitan yung mga nasa likod. Okay, tapos dito, meron na rin siyang USB charging socket. No? Ayan, dalawa. So, yung mga anak mo na gustong laging naka-charge yung cellphone para hindi ma-lowbat, so, makakapag-charge na sila. Tapos yung seatbelt niya, ayan, seatbelt.
Another seat belt here. Isa yung passenger na didetect sa likod pag hindi naka-seat belt. So once na may tao dito, so kailangan talagang mapuforce talaga mag-seat belt. Talagang may alarm siya. Maingay. Yan, napopold siyang ganyan. So both, napopold din ganyan kung gusto niyo mas bigger space na meron kayong ikakarga. Tapos yung legroom, depende naman. Ito na-adjust naman kasi to. Medyo papausog mo lang tong konti kung medyo para lumuwag dito yung legroom. Ayan. So tingnan natin yung legroom nito. Ayan. Ayan. I'm 5'6". Ganyan yung ano ko. Talagang tukod, no? Pero pwede naman i-adjust doon. Yun. Kung medyo matangkad yun nasa likod. Meron ditong mga cup holder. Laki, oh. At meron din ditong 12 volt na socket na pwede nyo bilan ng USB. Okay? Tingnan natin itong cargo space kung maluwag. Ayan, oh. Okay. So dito parang meron ditong tray na yung mga wet na bibilin nyo. Tapos ito yung free niya na early warning device. Free ni Toyota. Ayan, oh. Nandito yung mga jack niya, yung mga tools. Pwede rin kayo dito maglagay, lalo na yung mga babae na mahilig mo sa sapatos, pwedeng lalagyanan din ng mga shoes. So fold natin, so tingnan natin kung gaano kaluwag. Ayan, o. Napopold siya. So ayan, so ganyan siya kaluwag. So ayan, o. Pagka pinold mo pa yan, yung dalawang yan, so napakalaki. So pwede ka na talaga humiga dyan. Okay, tingnan naman natin yung ano niya, yung engine niya. Ayan, so huwag niyong hawakan itong bakal na to at mainit lalo na kung umaandar. Ayan yung engine niya. So maganda dito, no, meron sa ditong insulation na para hindi mainit yung sa ibabaw. Normally kasi pag walang ganito, so yung pintura nagpe-fade sa kabila, no. This is a 1.5 engine, 1.5 liter engine. Okay? So now, i-test drive natin. So pakita ko sa inyo yung mga features niya, yung mga acceleration niya, at yung performance. Tara! This is a Toyota Avanza G 1.5. Ito yung top of the line model ni Toyota. Paakit tayo ngayon ng Tagaytay. So kanina pa napakalakas din ang acceleration. So hindi ako nabibitin. Kasi nga 1.5 engine. Kasi dalawang variant ang Avanza. Merong 1.3, merong 1.5. Tapos yung ano niya, yung comfort niya, yung shock niya, para siyang sedan, para kang nagda-drive ng sedan. Oo, kasi meron akong Hilux, talagang syempre, yung mga ganung mga pickup, so medyo matagtag talaga yon kasi iba yung design nun eh. Hindi siya designed for comfort. Sa Avanza G, meron siyang blind spot detection. So lumalabas dito sa side mirror yon pagka halimbawa merong paparating. So once na mag-signal ka, turn to the left or right, so iwa-warn ka niya. So parang dalawang tunog, tut-tut, ganon. Ayan, narinig niyo yung tumutunog, ayun. Nagwa-warning yung yung narinig niyo yung tot-tot, yun. Kasi meron akong dito sa gilid, sumisingit tayo. Ang isa pa, yung steering. So meron kasi electric steering na talagang napakalambot. So tingin ko electric itong Avanza ngayon na bagong labas ngayon, compared do sa dati. Dahil electric na siya. Ang gaan kasi ng manobela. Hindi ka talaga mapapagod. So comparing na naman do sa ating Hilux, so talagang napapagod ako sa pagligo-ligo. Biruin mo, for this price, naka-electric ka na steering, tapos may blind spot detection ka na, tapos yung feels ng shock saktong-sakto lang, hindi parang sedan, kino-compare ko nga sa sedan. Tapos ang maganda din dito, meron siyang manual mode, meron siyang drive, tapos meron siyang manual mode. So pwede kang mag-automatic, pwede kang mag-manual. So lalagay mo lang dyan. Ayan, naka-manual mode ka na. So dito makikita nyo, so naka-DOS tayo. So dagdag gear tayo kasi medyo galit yung makina, Ayan.
So nakatres na tayo. Kung makikita nyo sa panel, no? Up nya, yun yung add gear. Tapos yung down nya, yun yung bawas gear. Pero yun mo, no? Again, for the price na 1,065,000, meron ka ng automatic tapos manual, no? Na pwede mong gamitin. Saan ba ginagamit yung ano? Saan ba ginagamit yung manual mode? Kasi bakit automatic ka na, ba't kailangan mo pa ng manual? So ginagamit yan mga ka-JTEC sa ano, sa pag umakyat ka ng Baguio, kasi kailangan mo ng more power sa acceleration. But at the same time, pagka bumababa ka, kailangan mo ng engine braking. So yung engine braking normally sa manual na mga sasakyan yan na ginagawa. So dalawa yung ano niya, biruin mo, automatic, manual. Saan ka pa? Tapos isa pa. Ito, nakikita niyo tong window na to. Ayan. Yan yung window na pwede mong magamit din kasi para nakakatulong yan sa blind spot na ano, na ito kasi blind spot to eh. Kasi pagka normally nakakabit dito yung ano, side mirror. So hindi mo makita yung spot dito na pagliliko ka na nagagamit mo siya. Yan, kasi naka-extend yung ano niya, yung side mirror. Tapos isa pa, ang dami kong naisip eh. Yung sound nito talagang, syempre hindi tayo makapagpatugtog eh, kasi dahil maano tayo eh. Kanina tumutugtog Taylor Swift eh. So yan, dito kasi yung daughter ko, fan ni Taylor Swift. So yung dagungdong, yung bass, bumbo, talagang malakas yung sound. Ayan, bakit tayong Tagaytay eh? So ano pa ba? At isa pa pala maganda dito, yung meron siyang ano, built-in na yung ano niya, yung camera niya, yung rear back camera, at meron din siyang back sensor. So talagang sa pag-atras mo, very safe ka. Kasi kung merong object or bata na nasa baba, makikita mo siya kagad. Okay, so kung meron pa kayong tanong, just comment down. And again, thank you for watching. This is JTEC Moto. So please subscribe, like and subscribe to my channel. Okay, thank you. Bye-bye. Medyo nata-traffic na tayo. Ayun, may sumingit na. Counterflow si Kuya Owner. Okay. Ayan. Okay, bye-bye.